kapag matuloy daw mga kababayan ang impeachment ni VP Sara Duterte, ayon dito kay Sas Rogando Sasot mga kababayan, ay sigurado, presidente na daw si VP Sara Duterte mga kababayan. Dahil araw-araw daw siyang mai-expose sa TV mga kababayan eh. Free advertisement daw ito para kay VP Inday bago maghalalan. Lalong-lalo na't 2 taon na lang bago mag-eleksyon mga kababayan. At kung mag-uumpisa man ang impeachment trial ni VP Inday, ay aabot ito ng ilang buwan mga kababayan kung hindi man taon. At ewan lang natin kung matatapos ba ito bago mag-eleksyon. Libreng endorsement na ito kay VP Sara, kaya ang fearless forecast ni Sas Rogando Sasot ay siguradong panalo na si Inday kapag natuloy iyan. Panoorin niyo po ha. By the way, ang video po ito mga kababayan ay credit sa YouTube channel ni Joey mga kababayan at kay Sas Rogando Sasot sa kanilang usapan. Hindi pa tayo kasali sa kaaway nila mga kababayan ha, nina Maharlika, nina Sas. Ang atin dito mga kababayan, sinishare lang natin ang input ng bawat isa. Panoorin niyo po ha. Forecast ko niya. Fearless forecast ko niya. Fearless forecast! Actually, sana matuloy. I was surprised kung matutuloy. Pero duda daw sila mga kababayan kung matutuloy. Pero gusto nila, sana matuloy para matapos na. Pero para sa ating mga kababayan, ayaw nating matuloy. Personally. Dahil hindi natin alam kung anong gagawin nila mga kababayan eh. Baka gagawa-gawa na naman sila ng kwento. Alam nyo naman ang mga bangag eh. Alam nyo naman ang mga Trillanes. I-intensify na nila ang paninira mga kababayan ngayon. Lalong-lalo na ngayon. Nagagamitin na yung platform. Open to the world na mga kababayan ang kanilang paninira kay VP Sara Duterte. Kaya sa atin, sana hindi matuloy. Dahil kahit pa libreng endorsement yan kay Sara Duterte mga kababayan eh. Panalo naman si Sara. Whether or not matuloy yung impeachment. So for what? Abala lang yan. At diversion lang mga kababayan sa flood control ng Ngagba at Kurakutan. Ako talaga. Kasi pag natuloy yan, bakla si Inday ang laman ng news. Araw-araw. Kaso lang, yes, sisikat si Sara. Pero paano naman si Bangag? Kahit hindi na kailangan ni VP Inday mga kababayan na sumikat siya. Paano naman si Bangag? Makakalimutan mga kababayan ang Kurakutan ni Bangag mga kababayan. Madidiverticulitis na naman. Araw-araw. Bakla hindi lang yung magiging 6 months. Oh. Hindi lang magiging 6 months talaga. Ano yan? Oo. Baka abutin pa nga ng eleksyon. Hindi pa matatapos mga kababayan. Nag-uumpisa ka ng June. Ay, July, di ba? Oo. June ba? July. Ay, hindi. Ifo-forthwith ni Soto eh. Provided na aabot sa kanya. Eh sabi ng Korte Suprema, maghihiring pa dyan sa Kongreso. Oh, magpapatagal pa yan mga kababayan sa Kongreso. Oh. Oo. Hindi ba? Tingin ko, tutuloy nila ng February o March, makakapagbotohan na yan. April, May, nasa Senate na yan. Ay, masyadong maagang April. Baka May, posible pa. So mga May. Eh di ba kasi recess sila? Marami pang recess ang mga ungas. Naka-break. Oo nga no. Pero Usually last week. Oo nga, sa June na. Tama, June na. Tama ka. Malamang June na yan. Pero kung itutuloy nila, ay kailangan pa mag-hearing yan sa Kailangan pa mag-hearing yan Committee hearing sa Congress. sa Congress. Oo. Saka, Ano yan? Wala nang laman. Wala nang laman ang iniinom mo, Sas. ang niya, Ano yan? Kinakain ni Sas. Hoy, Sas! Huwag ka daw kumain ng ganyan. Gayahin mo daw ang kambing na hindi daw tumutunog mga kababayan kung kumain. Ganyan. Maraming magagalit dyan mga kababayan kumakain. Maraming nagagalit dyan. Dapat kung kakain ka na parang kambing na. Tahimik lang. hindi yan, alam mo girl, hindi yan Okay, girl. pag natuloy yan, wala na. Si Inday ang presidente. Si Inday na ang presidente. Kahit hindi pa matuloy, Sas, si Inday na ang presidente. Siguro mga kababayan ang kanilang punto dahil sawang-sawa na sila mga kababayan sa impeachment nang sa gayon, matapos na. Pero tayo mga kababayan, no need na dumaan pa sa impeachment para mapatunayang walang sala si VP Sara. Alam natin mga kababayan,
Alam natin ang katotohanan. Hindi kinakailangang para magkaalaman, Diyos ko Lord. Alam na natin ang katotohanan na ang lahat ng ito, si Bangag ang may nasa likod at mga dilawan. Para maano lang si Sarah, hindi makatakbo. Kaya tayo, we disagree. Ako lang pala. Disagree ako na matuloy yan. Needs to do is to survive. Kasi siya ang magiging, girl, di ba kaya nga nila gusto ipa-impeach kasi nga desperate na sila. Desperado. Hindi nila Posible pa silang maggawa-gawa ng mga kababayan, mga testigo na naman. matalo. Hindi nila matalo. So, kailangan nilang gusto na ipa-impeach siya. Parang, Ludongisan. antay, we're all in this together. Kanya. Pero, ayan na nga, kita mo tong Madriaga. Bakla, wala nang follow-up yung Madriaga. Wala na. Oo. Ibig sabihin, wala yun. Mahina yun. Naalala niyo nung panahon ni Erap, di ba? Bakla, maglalabas ng weeks yung panahon ni Corona, di ba? Talagang inaaraw-araw nila, may mga research pa, ganito yan. Di ba? Yung kay Madriaga, wala silang mapagtagpi-tagpi. Wala. Oo. Malidemanda pa nga ng libel si Madriaga. Saka yung lawyer niya. Dinemanda ni Attorney Kitain. Dinemanda siya ni Attorney Kitain. Si Madriaga pa ang nademanda, mga kababayan. Di ba? So nga. So, pero wala, useless ang demanda. Reclusion perpetua itong si Madriagang yun. Kaya kahit anong gagawin ng mga kababayan, si Madriaga, mag-iimbento na talaga ibig yan. sabihin, wala siyang Pwede siyang bigyan ng amnesty ni Bangag una-una, syempre, ano yung iluluwal mong pera? Saan ka kuha ng perang panluluwal, Joey? Sa budget. Doon sa insertion nila sa 2026. Kasi pag kukuha, Meron pa rin Meron pa rin allocable. girl, mag-i-insertion na naman sila. Tapos bakla magkakaroon naman ng fact-checking ng flood control, ha? Magkakaroon naman ng Ay, garapala na Wala na silang takot, mga kababayan. Wala nang takot ang mga Bangag. fact-checking ng flood control ni Mother Nature ng June. Oo. Tag-ulan. Oo. Wala yan. True. Hindi, yung Sige, sipsipin mo na mabuti yung natitirang juice dyan. ano nila ngayon, yung Yellow na lang yan, Sas Iniinom pa rin ni Sas, insertion nila ngayon, Ang wala yellow. na sa mga flood control. Sige. Actually, ang taguan ng insertion, mga possible na taguan ng insertion, Saan? or at least ng mga pera na pwedeng i-download at nakawan. Lahat Yung talaga project pa rin, mga kababayan. The same. Flood control, of course, hindi na nila yung gagawin. Kahit anong project ng DPWH, i-kickback pa rin yan sila. Ngayon, irrigation. Hanggat si Bangag ang nandyan. Yung irrigation. Kasi sirain rin yan i-build mo, tapos babahin kunwari, ganyan. Sa irrigation, hindi naman masyadong na-highlight ngayon sa irrigation sa mga farmers. Basta yung mga tungkol sa mga farmers, yan madali yung nakawin. Madali pagka mag-insert sila dyan, tapos yung mga tipong pwedeng makembot, alam mo yan, yung, na disaster, so mag-download tayo ng pera, ganyan. And I would like to think, pati yung, merong I don't know if you heard about it, yung Philippine Crop Insurance Company. Ano yung Philippine Crop? GOCC yan. Pero, posible doon sa tingnan nyo na lang, mga kababayan, kung anong mga ahensya ang nilagyan ng malaking budget. Although binawasan, mga kababayan, ang budget ng DPWH, malaki pa rin. So dyan pa rin, mga kababayan, kikickback pa rin sila. Percentage, kahit anong proyekto, mga kababayan. Pero liliitan na nila. Hindi na kagaya ng dati na masyadong malaki dahil ngayon, mabubuking na. Siguro ngayon, mga 10% na lang. Balik sa 10%. Malaki pa rin yan. 1 billion, 10%. Hati-hatian nyo yan, So kaya pag kunwari yung mga farmers na ng mga baha-baha, ganyan. Tapos yung pwede na silang pautangin, yung pwede silang downloadan ng. Tapos, din, mga kababayan, isa din sa mga malalaking pondo ngayon is yung DepEd kay Angara, mga kababayan, na mayroon ng issue din sa Angara,
Mayroon nga ang Angara Group, mafia daw, sabi ng bilyonaryo, parang ganyan. Pera yung mga Bumangag din Basta si Angara hindi Ewan na farmers natin, yan. Irrigation. Okay naman sana yan si Angara. Mga ayuda sa mga farmers, mga Bakit ganyan. ngayon parang bumangag? Yan ang mga madaling downloadan ng pera. And I think if, kunwari, di ba, 2026 budget, pinlansya naman na nila. Ganon. Kung meron mang silang flood control, doon nila ipapadaan. And sa Farm to market road daw At ang sabi mga kababayan, ang farm to market road, yung mga road infrastructure, biglang nagmahal mga kababayan ang cost ng kalsada per kilometer. Simula nang umupo si Bangag. Mga ayuda. Meaning, dyan kumikita. ayun. Eh nakapag-insert naman sila doon doon sa mga Wala. items na yun. Maliit yun, girl. Maliit pa rin. Maliit nga. Doon nga sa DPWH pa rin mga kababayan at saka sa DepEd na. Classroom. Although, ang DPWH ang gagawa niyan mga kababayan. Pero, ang budget nakalodge sa DepEd. So, parang nalipat lang din mga kababayan sa DPWH ang budget ng ng DepEd mga kababayan pagdating sa classroom. Ang laki nung last year. Well, problema na nila yon. So, Malaki yung Problema natin dahil tayo na nakawan last year. mas maliit yung bayad nga. Ang challenge nila dyan, mas maliit yung pwede nilang ibigay ngayon, tapos mas mataas yung risk. Diba? Oo. Kasi Oh, yun nga, ngayon, mataas ang risk nila. Dahil, mabubuking na sila mga kababayan 26 na Malapit na masyado 26 na. Matatandaan So, I na don't- masyado ng mga tao leading to national elections. Oo. Tapos, ang ano pa niyan ay, saka hindi pa rin sila sure kung ang ipapataw na parusa ng Senate kung i-convict nila disqualification. Oo. Hindi pa nakakasiguro. Although, ang Senate, ang gusto niya, impeachment trial talaga. Yung, at least yung majority ngayon ang chismis sa kaparangan is that, ang sa majority is, ituloy ang impeachment ni Inday. Ituloy yung impeachment ni Inday. Ito namang minority, parang ang come on nila is, ibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Senate Blue Ribbon Committee, ang gusto nila. Kumbaga mapunta uli sa minority yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang hinihingi. Ilan ba minority ngayon? Malaki. Parang, actually 12-12 daw ang bilang. 12-12 ang bilang. Ang nangyari, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, yung magkapatid na Villar, si Jinggoy, na sway, na tawagan. Kailan na sila? So, 10 minus 9 minus yung minus yung tatlo. Baka ayusin mo naman yung math mo. So, ilan nga ang minority? 9 nga, 9. May minus na yan. May minus na yan. Yan na yung wala na dyan yung Villar at saka yung si Jinggoy. Si JV nasa majority si JV. So 9 ang kaya nga so 9 ang minority. Sabi natin 8 kasi si Bato nagtatago. Oo. Si Bato nagtatago 8. So 23 minus 8. 15 bakla hindi mo kaya magpa-impeach. Tapos yung mga hindi mo kaya, kailangan mo ng kailangan mo ng 3/4? 2/3. 2/3. 2/3. Kailangan mo ng 2/3 para magpa-impeach. Kailangan mo ng 16. Oo. 12, 14, Oh, 16. Tapos yung karamihan pa diyan na tawagan mo ngayon, lalo na yung iba diyan. Lalo na yung iba diyan pag palapit na ng syempre, pagdating ng niyan. Baka may tumawag na Father Dear. Anuhan mo si lumipat na uli kayo ng Duterte Black. Bakla maraming maglilipatan dyan. Oo. Ngayon lang yan sa mga eksena, pero pagdating ng impeachment trial, bakla hindi mo naman Iba rin yun. Oo. Iba rin yun. Kasi may mga survey yan. Actually, ang gusto lang talaga nilang gawin yan is actually mahina na yung
public ano nila. Kasi yung Madriaga, bakla. Hindi ko magat eh. Okay, so merong 8. Hindi kumagat. Naalala niyo ng panahon ng mga impeachment ni Erap saka ni Corona, tuloy-tuloy. Oo. Di ba hindi pa nagpapalit sa Congress, di ba tuloy-tuloy lahat na ng ebidensya bago pa mag-hearing, Oo. na-condition na yung mga tao. Oo. Na-condition na, may ganito, may ganyan. Bakla wala namang wala namang kayong mailabas eh. Mm-mm. Kaya nga yung impeachment, hindi magtatagumpay ha. Kasi talagang kailangan mo talaga ng bonggang-bonggang Tsaka yung kasi fact na maglalabas din yung kampo ni Inday. Oo. Tsaka yung fact na there are far bigger issues na dapat mas ma-enrage yung tao pagkatapos ipipilit niya tong impeachment. It's very difficult to swallow sa public consciousness eh. Maano talaga hindi talaga. Alam mo lalong magagalit yung mga tao. Di ba ini-impeach mo si Inday. Kinalimutan mo na yung flood control. Wala na yung issue kay Inday. Nasa flood control na tapos kinalimutan niya na yung flood control. Nag-focus na kayo uli kay Inday. So, wala na. Kasi naalam mo no, mas matindi nun kasi madaming pera. Girl. Maraming pera nung 19th Congress. Oo, madaming pera doon. Maraming makukurakot. At saka desperate yung mga congressman kasi papa-election yun eh. Papa-election yun, kailangan nila ng pera. Desperate sila, kailangan nila ng pera. Oo. At kailangan din nila ng good graces ka ng admin para maano yung boto mo. Oo. Mapangalagaan yung boto mo. Ngayon, para hindi ka abante. Ano ibibigay mong pera? Oo. Diba? So ngayon, meron yan, pero hindi nga kasing laki nung previously na yung previous na bigayan. Mahirapan sila magpa-oo. Kasi nung last year, kasi 2025, kaya minamadali nila. Kasi talaga ng political operator, kailangan 2025 matuloy ang impeachment. Kasi kung hindi 2025 yan, kasi kung para malaman mo kasi kung matanggalan na si Inday ng 2025, pwede ka na makagawa ng strategy against ngayon dun sa makakalaban mo sa 2028. Syempre, yung mga naggustong tanggalin si Inday, sila yung maglalaban eh. Sila rin yung maglalaban sa 2028. Oo. So, kailangan, magkasulian na rin kayo ng kandila after nyan para sila naman yung babardagulin mo. Hanggang nandiyan si Inday, ang dami mo naman babardagulin, ganyan. So, ngayon 2026, recalibration na to, girl. Oo. Wala na. Naubos hindi kasya yung oras nila. Kasi ang dami pa nilang gagawin eh. Alam nilang gagawin. Hindi kasya. Tapos, alam mo, maliit na nga yung ekonomiya, may impeachment ka pa, bakala. The economy will. Hindi na ma-cover up yung hit, yung economic hit. Hindi na mapagtakot yung ayun. Sabi ni FESJK, Miss Joy, sa vlog ni Attorney Trixie may sinabi na di umano pumunta sa majority si Bongo at iiwan na si FPRRD. Totoo ba? Ako feeling ko baka lang rin yan. Feeling ko nangyayari naman yun sa Senate talaga, yung mga mag-anuhan sila, yung magpilit. Hindi naman yan something na parang dapat ikabahala or whatsoever. Ang importante kung ano yung naging decision ultimately, 'di ba? O naman si Bongo. Nagsabi naman si Bongo na sa minority pa rin siya, 'di ba? Posible siguro na Duterte Block pa rin siya. Duterte Block pa rin siya. At the end of the day, yun pa rin yung pinili ni Bongo. Yun yung importante, 'di ba? Ako, I think, hindi, saka yung majority and minority. Majority saan? Anong issue? Oo. Sa Senate presidency, I think. Diba anong issue? Girl, sa Senate presidency yun. Girl, yung Senado ngayon, hindi mo na maintindihan kung ano mo pinaglalaban ng mga to. Oo. True. Hindi, sino yung Senate president? Si Loren Legarda na ba? Hindi, si Tito Soto pa rin. Si Tito Soto pa rin kasi nga nilaro nga nitong mga si Tito Soto. Oo, si Tito Soto pa rin. So ang nangyari, well,
it did not change, ano? To be fair dito kay to be fair dito kay ang pangalan nito, to be fair dito kay Tito Soto, nahimas niya, nagawa niya ng paraan na hindi mag-change ng leadership. O, edi hindi. Edi okay, fine. Ayun. So si Tito Soto pa rin ang Senate President. Supposedly dapat magbobotohan nung Lunes, nung February 9. Hindi na natuloy eh. So, ibig sabihin, the minority wasn't able to get the numbers that they need. Ayun. Ganon. Pero, ako feeling mo si BBM gusto pa rin niya ituloy ang impeachment. Tingin ko oo. Talaga? Ako tingin ko hindi. I think feeling ko at this point, nagpapadala lang feelers yung BBM kay Inday. Meron ako narinig din, pero parang hindi rin naman kasi totoo eh. Parang walang nangyari eh. Well, I don't think papansinin sila ni Inday after. Kasi, alam mo yon, tingin ko si Inday yung tipo rin na pag nagsulian kayo ng kandila, sulian na talaga, wala talaga forever and ever amen na yan. Yung hindi ka na rin niya hindi ka na rin niya i-entertain ever. So, narinig ko yan eh, yung parang merong feelers na gusto niya magkasundo, ganyan. But hindi siya nag-prosper, hindi siya nag-move forward. So, well, ang merong mga evidence of compromises ay si Mama Lenny, ito sila Mama Lenny, sila Risa, sila Bam, si Kiko Pangilinan, Leila de Lima, at saka administration. Ang kwento is sila magiging love team? Sila magiging love team. Ang kwento sa kaparangan ay kung si Lenny ang tatakbo or kung sino man ang pipiliin ni Lenny na tatakbo, yun ang susuportahan ng BBM admin. Kaya nga tong si Ate Morisa ay me. Ayan. Kung sino susuportahan ni Lenny? Kung ang tatakbo si Lenny or kung sino mang susuportahan ni Lenny, yun ang susuportahan daw ni BBM. So kaya ako, tingin ko, go pa rin si BBM sa Binubudol sila ni BBM. Oo. Binubudol sila. Di pabudol lang sila. Kung si Lenny, pabudol lang sila. Pabudol sila, girl. Kung tatakbo si Lenny, susuportahan ni BBM, ano itong tarantaduhan? Hindi, desperate na kasi yung usapan sa kabilang bakod. Kasi hindi nila kaso nga ganito. Hindi Sara presidency kasi hindi nila kayang abutin yung numbers even if na kay BBM yung machinery. So they have to make it appear at least kahit papano that there is competition. Kasi wala nga competition si Inday, 'di ba? And earlier, 'di ba pinag-uusapan natin yung comment ni Conchita. Kung kinoment niya yun, ni Conchita Morales, Carpio Morales, yung hanapin mo, may sinabi ni Dare yan eh, Dare. Nabasa ko kay Dare yan. Ano pangalan ni Dare? Dare to ask. Dare to care? Dare to ask. Dare to care. Dare to care. Ayan. Meron siyang pinost before na anuhan ako, nadaanan ko yun eh. Oo. Na parang, whether it came from Conchita Carpio Morales or not, it makes sense na kung ano man ang mangyari kay PRR. Kaya kasi pinag-uusapan namin to ni Sas, na ang best shot, if gustong magkaroon ng chance ng anti-Duterte groups na masway yung undecided, the best way for them to do that is pauwiin nila si PRRD. Yun yung pinaka-less na revenge vote na pwedeng, yun yung pinaka-least possible na damage na pwedeng mangyari sa kanila when it comes to revenge vote. Kasi revenge vote talaga ang 2028 eh. Yun talagang galit na galit sa kanila, para kaputang ina nyo, sige, patatal, wala kaming papapanalunin sa inyo, ganyan. So revenge vote talaga ang 2028, lalo na yung mga nabudol, di ba? Revenge vote talaga yan. Ngayon, ang best way sa kanila, para hindi sila tamaan ng 100% na revenge vote is iuwi nila yung matanda. However,
pag inuwi nila yung matanda, hindi rin yun nakakasigurado na mananalo sila. Kumbaga, yun lang yung pinaka-soft na, kumpara doon sa ibang mga sitwasyon, yun yung pinaka-soft na tama ng revenge vote sa kanila. Kung sakali, kasi ang sabi allegedly, ang sinabi ni Conchita Carpio Morales ay, kapag ka inabot si PRRD ng kamatayan sa ibang bansa, wag nang mangarap ang mga kalaban ni Inday Sara. Because that's it, pansit. Ganun na, wala na talagang wala. And I think, doon talaga masosolidify ng bonggang-bongga yung revenge vote. Wala talaga soft landing yung revenge vote pag ako inabot si PRRD. Ito, sa sinabi raw to sa Beyond the Exchange program ng ANC. Conchita. Hindi na siguro nila ina-amplify, kasi nga Sabi, kung uuwi bang bayani si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakali bumalikit sa bansa, sabi daw ni Carpio Morales, nakadepende ito sa sign of the times, lalo sa kasulukuyang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. Dagdag pa niya, may pananaw na lalo pang tataas ang popularidad ni Sara Duterte sakaling mawala ang dating Pangulo. They say that if he dies, then Sara's popularity will rise. Pahayag niya. Sabay linaw na hindi siya sumusang-ayon o tumututo sa ganung pananaw. So for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. Oo. Kasi pagkabuhay si PRRD, yan yung pinaka-soft landing ng revenge vote Oo, yun yung actually alam na nilang lahat yan. So actually we don't really know soft landing kasi ngayon si Duterte alam natin nakakulong, wala na tayong magagawa diyan, nakakulong. Bakla girl, kung wag naman sana mangyari soon, no? Paano kung mategi? Oo. Bakla yan ang laman ng balita yan ang laman ng social media. Yan ang magiging, hindi lang yan laman ng social media, girl. Siyempre mag-uusap papayagan nyo bang iuwi ang labi ni PRRD sa Pilipinas? Girl, it's going to be the issue of the issues. Oo. Tsaka grabe na yung pag ako narin nila pinauwi, grabe yung magiging, ginawa nyo ng lahat ng pang-aapi. Yung mag-accumulate na yung lahat ng pang-aapi. Remember, di ba, yung kapatid ni PRRD, pumanaw na din. Pagkatapos, hindi naman binigyan ng pagkakataon si PRRD na ma-visit yung kapatid or whatsoever. Ganon. So, if, let's say, this thing would happen in the future, grabing sumbatan ang mangyayari niyan. Tayo pa naman Pilipino, best in sumbatan tayo. Tangina, hindi talaga nakaka-move on. Hanggat merong isusumbat natin. Ayun. Anyway, RC Tan, meron ka bang problema? Pwede kang umakyat kang putang ina mo. May problema ka, RC Tan? Pwede kang umakyat. Nakita niyo post ni Dare to Ask about, hinahanap ko nga yung post ni Dare to Ask about it Pero nga daw, interview yun ni Conchita sa ANC. Ayun, so I think totoo naman talaga. Legit talaga yung legit nga yung interview. Teka lang, tingnan natin kung nandito pa ba. Parang wala sa wall ni Dare. Ayun. Wala na sa wall ni Dare. Kung sa Bisaya pa na, ginademoralize ni Romualdez ang Duterte, gusto niya hari-harian. Iiyak ko sa pag-iisip na wawala ng tuluyan si PRRD. Well, tawag dito, mas matakot kayo na maunahan kayo ng sitwasyon na yun, tapos wala kayong ginawa. Mas matakot kayo dun. Ayun. Bakit lock profile, takot yarn? Iiyak, puro kayo troll farm. RC, pwede kang umakyat. Patunayan mong hindi ka troll. Pwede kang umakyat. Akyat RC. Ayun, teka, ano yung shinare ni Doon tayo sa shinare ni Kwentong Barangay. Ay, asa na yan? Ito. Ayan, ito. Kay kay Kwentong Barangay pala. Si Kwentong Barangay pala ang nag-post. Ayan, okay. Should happen to the former president now that he is in The Hague awaiting his fate with the International Court of Justice? Again, I'm sure the judges will go by the evidence. If they find the evidence is strong enough to convict him, then so be it. Do you think he'll ever come home a free man? That would depend whether or not he'll be found innocent or whether he'll be found guilty. But if he does come home, will he be coming home a hero, you think? Well, that would depend on the sign of the times.
Sara is very popular now, and they say that if he goes, I don't know, I'm not concurring nor dissenting. If he goes, then Sara's popularity will rise. So, for those who do not like Duterte, they should pray that he be kept alive. For those who hate Duterte, for those who love Duterte, they should pray that he should. And But anyway, baliktad. what do you think should happen to the former president? Ayun. Okay, so yan na nga. Ayun na nga. So, Nakita mo? Alam mo, sa circle nila, yes, sa circle talaga nila mismo, they actually already know Aware sila. what they're up against. Di ba nga si Franklin Drilon nga. Oo. Si Franklin Drilon nga nagsabi na Sara is the strongest. Bakla after 3 years ninyong bardagulin, strongest pa rin. Kaya nga, desperate na tong impeachment eh. Oo. Pero bakla, Oo. parang yung mga politiko, yung mga congressman, noong 2025, bakla mga political animal yan. Oo. Mga political animal yan. Nung panahon ni Justice Corona, bakla, ang tinding ang tinding haggling nun Supreme Court Justice lang yun. Hindi yun binoto. Ito Vice President to, pinaka-popular, tapos gusto mong i-impeach. Ibang level to. Tapos, wala ka pang paraan para makuha mo yung boto ng Mindanao. Bakla pag natanggal si Sara, bakla baka mag-boycott ang Mindanao. Correct. Actually, sa totoo lang. Paano kung mag-boycott ang Mindanao? Na walang election sa Mindanao na magaganap. Bahala kayo dyan. Failure of election, ganyan. Bakla, sino kukunin nila? Baka kung sinong i-endorse ni Sara sa 2028, yun ang mananalo. Yun ang mananalo. Hindi, yung endorsement ni Inday Sara, transferable eh. Diba? Transferable yung kay Inday. Kasi nga, una, ginago mo yung tatay. Tapos ginago mo pa yung anak. Bakla hindi gusto ng mga Pilipino yan. Oo, correct. Kasi yung- tanga ang yung mga Pilipino, actually- nakikita nila ang mga nangyayari. Oo. At saka yung doon nga ako sabi ko yung sa mga previous live ko, sabi ko dahil nga desperado na yung mga anti-Duterte. So ang when they look at the numbers game, kasi syempre itong Inday problem kasi, the first thing that you need to solve is the number game. You need to make it appear as if there is a chance of winning. There is a chance of beating Inday Sara. Kaya nga ito si Risa Ontiveros, di ba sabi niya, yes, I can slay Sara Duterte. Di ba yun yung sinasabi ni, kasi nga, desperate tong si Risa Ontiveros, napiliin siya bilang opponent. Kilalanin siya bilang opponent ni VP. So pagdating sa election ng 2028, ang una talagang problem na kailangan mong isolve is yung numbers game. You need to appear as someone who can numerically have a chance to beat Inday Sara. Sige, hindi naman ibig sabihin na sobrang parang malapit yung survey nyo sa dalawa. Pero you should have enough numbers para matalo mo si Inday. That is why Leni Robredo is very important. Because sa lahat ng mga anti-Duterte, si Leni Robredo lang ang merong proven na voting turnout 2026, 2022. So na-preserve niya yung kanyang 15 million. Ganon. Ngayon, ang problema, ang dami kasi pang gagawin ng mga anti-Duterte. Ang kailangan nilang gawin, tanggalin si Inday Sara at pagkatapos, kumbinsihin yung 39% na undecided. Ang tanong, paano mo makukonvince ang 39% na undecided kung makikita nung 39% na yun, tang ina, ginago nyo yung tatay, tapos ginago nyo yung anak. Diba?